si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. Dalawang dayuhang pugante arestado sa Intramuros dahil sa kasong panggagancho. BOC pinigilan ang pagpapasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. PCG rumesponde sa naganap na chemical spill sa Batangas. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Lineup para sa second round ng FIFA Quali Tournament inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang pangkalusugan, pumalo na sa halos 300% ang kaso ng tigdas na naitala sa Pilipinas mula nitong buwan ng Enero hanggang Oktubre. Ito ay ayon sa Department of Health, base sa pinakahuling datos ay mayroon ng 1,829 na kaso ng tigdas. Mas mataas kumpara sa 589 na kaso noong nakaraang taon. Para sa kaalaman ng lahat, ang tigdas ay isang nakakahawang impeksyon na nagdudulot ng mga pantal sa balat at mga sintomas tulad ng trangkaso kung saan ang pagpapabakuna ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkalat nito. Kaugnay pang balita, nagbigay ng abiso ang Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat sa panganib na dala ng Taalvag na muling namataan rin sa Calabarzon Region. Hindi bababa sa 20 lungsod at munisipalidad ng Batangas ang naepektuhan nito simula noong 8 ng Oktubre at noong 9 naman sa karatig probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Rizal kung saan nauwi sa suspensyon ng klase ang ilang paaralan. Sa kasalukuyan, nasa kabuuang 714 na kaso na ng respiratory complaints na dulot ng Taalvag ang naiulat ng Department of Health. Karamihan sa mga epektado ay nakakaranas ng pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, ubo at iba pang sintomas. Ayon sa pahayag na inilabas kamakailan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sa pagtatapos ng taon, malaki ang posibilidad na ang lebel ng tubig sa Angat Dam ay maaabot ang target na antas nito na 210 meters. Inilahad ni MWSS spokesman Patrick Dizon na ang lebel ng tubig sa dam ay higit pa sa 208 meters na papalapit na rin sa normal na lebel ng tubig na 212 meters. Dagdag pa niya, ang mga projection na ito ng antas ng dam ay nagpapahiwatig na magkaroon ng sapat na dami ng tubig sa panahon ng El Nino. Upang mapaigting ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa Metro Manila, lumagda sa isang kasunduan ng MMDA at APO kamakailan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Alpha Phi Omega o APO Philippines Incorporated upang mapaigting ang disaster preparedness response sa publiko. Ang MOA ay nilagdaan ni na MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, APO Philippines Incorporated National President Kevin Faustindi at MMDA Deputy Chairman Undersecretary Frisco San Juan Jr. noong Martes 7 ng Nobyembre. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng training ang mga miyembro ng APO para makatulong sa Metro Manila Emergency Volunteer Corps ng MMDA. Kabilang din dito ay makikibahagi ang APO sa mga aktibidad ng MMDA tulad na lamang ng clean-up operations at tree planting sa Nature Park ng ahensya sa Carmona, Cavite para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng buong Metro Manila. Sa kabilang dako, nakiisa ang ahensya sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill na ginanap ngayong araw kaninang alas 9 ng umaga.
Ang drill na ito ay pinangunahan ng Office of the Civil Defense kung saan layong turuan na maging handa ang publiko para sa kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang BSKE, may kabuuang 357 lugar na ang nasa ilalim ng red category sa nagdaang BSKE. Itinuturing na red category ang isang lugar kapag kinakailangan tutukan ito. Sa bilang ng mga lugar na nasa red category, humigit kumulang 70% rito ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration ang 2 banyagang pugante dahil sa kanilang gawaing panggagancho sa bansa. Tunghayan sa balitang ito ang buong impormasyon. Noong ika-7 araw ng Nobyembre, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 banyagang pugante sa kanilang back-to-back operation sa Maynila. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, nahuli nila ang isa sa mga banyaga na si Gu Xiangmin, 45 taong gulang na Chinese national sa lugar ng Paco, Maynila dahil ito'y kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad sa China sa kanyang kabiguang mabayaran ang higit sa 2 milyong pisong pagkakautang at pag-overstaying sa Pilipinas magmula noong taong 2020. Habang ang dayuhang South Korean national na si Yong Jin-woo, edad 38 taong gulang, ay natimbog sa Intramuros dahil ito'y may nakabinbing arrest warrant galing sa pamahalaan ng Korea matapos nitong manggancho bilang isang miyembro ng Minjunpa. Ang Minjunpa ay napag-alamang boys fishing syndicate na nakabase sa Maynila kung saan ito'y nagpapanggap na pautangin ang kanilang mga subscribers sa maliit na interest loan, ngunit ito'y sisingilin matapos mag-register. Ayon sa investigasyon, halos 14 na milyong piso na ang nakulimbat ni Yon sa kanyang mga nabiktima. Dahil rito, nagpaalala si BI Commissioner Norman Tansinko na kanilang poprotektahan ang bansa laban sa mga dayuhang nagpapalaganap ng ganitong gawain, gaya ng scam at iba pang fraudulent schemes. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakapasok ang isang low-pressure area o LPA sa 375 kilometrong timog-kanlurang bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan. Dahil rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Palawan, habang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman na dulot ng amihan ang mararanasan sa Batanes at Cagayan kabilang ang Babuyan Islands. Gayon din ang posibleng flash flood sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM pinag-utos na pabilisin ang pabahay na programa para sa mga Typhoon Yolanda survivors. FCCP tinalakay ang pamumuhunan at tamang pagbabayad ng buwis. BOC pinigilan ang pagpasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy ang hakbang ng administrasyon upang matugunan ang banta ng climate change. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Sa ika-10 taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kahandaan sa mga malalakas na sakuna.
Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na interbensyon ng administrasyon para sa pagtugon sa banta ng climate change at mitigasyon ng mga epekto nito. Aniya ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya ang isa sa mga hakbang upang mas paigtingin ang kahandaan ng bansa pagdating ng mga sakuna. Kaugnay nito, inilunsad ng Pangulo ang proyektong Handa Pilipinas na siyang nagpapakita ng mga inisyatibo ng administrasyon ukol sa disaster risk reduction and management. Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga NGO at pribadong sektor na tumulong para sa pagbangon at rehabilitasyon ng Tacloban matapos ang bagyong Yolanda. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, kasabay ng paggunita ng ika-10 taon ng pananalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pabahay na programa para sa mga survivors. Ayon sa datos ng National Housing Authority, ang 31% o 54,000 ng 175,000 na itayong pabahay ay bakante. Aniya, ito ay dahil patuloy pa rin ang pagsasaayos nito, partikular na ang supply ng tubig at ang lokasyon ng pabahay ay malayo sa hanap buhay ng mga residente. Sa ibang balita naman, tinalakay ng FCCP kasama ang ilang mga kinatawan mula sa gobyerno at piling mga negosyante ang magandang epekto ng pamumuhunan at nararapat na pagbabayad ng buwis. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa naganap na Ease of Doing Business, Taxation and Investment Forum ng Foreign Chamber Council of the Philippines Inc. o FCCP, binigyan diin ng kahalagahan ng pamumuhunan at ang magandang epekto nito sa bansa. Dinaluhan ito ng ilang mga opisyal mula sa Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Inc., Singapore Philippines Association Inc., Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Inc., mga piling opisyal ng gobyerno at mga negosyante mula sa mga nabanggit na asosasyon. Ang kaganapan ay inumpisahan ni MCCI Chairman Datuk Edward Ling na nagbigay pahayag ukol sa pagtutulungan ng mga bansa at media na maiparating ang mensahe sa maayos na pamamahala at tamang pagbabayad ng buwis. Pahayag ni Ling, positibo ang kanyang pananaw sa pagpapadali ng negosyo na may integridad at profesionalismo. Sinuportahan nito ng pahayag ni Ambassador Abdul Malik Melvin Castellino ng Malaysia kung saan ipinahayag niya ang pagpapabuti ng mga aspeto ng ekonomiya. And this investment will not only benefit the community itself, because I think we all need development, of course, to raise the livelihood of our countries and our nations. And that is what we are striving for. Ayon naman kay Ambassador Constance C. ng Singapore, bukas sa mga oportunidad na negosyo ang bansa matapos ito banggitin ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa maayos at organisadong sistema ng negosyo sa Pilipinas. Truly, the wealth of nations is all about trade, and Singapore is ready to be a part of the Philippine growth story. I'm confident that we will find synergies and many more opportunities to further strengthen our cooperation. Sa kabilang banda, inihayag naman ni Taipei Economic and Cultural Office o TECO Representative Wallace Minganchao na isang malaking hamon ang pagbubuwis. The Philippines is definitely one of Taiwan's most important partners in ASEAN region. However, we hope the Philippine government authorities could also provide as much assistance as possible to the foreign enterprises in tackling with taxation issues. Samantala, ibinahagi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nais si Pangulong Marcos na iangat ang buhay ng mga Pilipino at ng bansa kung kaya't binigyang halaga nitong integridad, profesionalismo, digitalisasyon at transparency sa serbisyo ng ahensya. Binigyan linaw din niya na ang mga VAT refund ay aprobado hanggat sumusunod ito sa mga lituntunin na itinakda ng batas. Sa kabuuan, ang mga kinatawan ng FCCP ay layuning mapabuti ang ekonomiya ng bawat bansa at mapabilis ang proseso ng maayos na pamumuhunan at pagnenegosyo. Daniza Lopez, nag-uulat para
sa One Media Network. Samantala, dahil ito itinuring na issue ng smuggling, hinarang ng Bureau of Customs ang hindi idineklarang pagpasok ng mga produktong pang-agrikultura sa port ng Subic. Tunghayan ang balita para sa buong detalye. Hinarang ng Bureau of Customs o BOC ang pagpapasok sa mga hindi idineklarang produktong pang-agrikultura sa port ng Subic nitong ikawalong araw ng Nobyembre. Ayon sa BOC, nakatanggap sila ng report kung saan naglabas ang Port of Subic ng 8 pre-lodgement control orders at 2 alert orders laban sa 15 o halos 40 talampakang lawak ng container van na naglalaman ng frozen lobster balls at surimi crab, pati na rin ng mga sariwang gulay gaya ng patatas, carrots at broccoli. Ang mga nakulimbat na produkto ay ebidensya laban sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act at Department of Agriculture Administrative Order No. 9 sa taong 2010 at 18 taong 2000 at kalaunang pag-aresto sa mga personalidad na responsable sa pagtatangkang smuggling. Nangako naman si BOC Commissioner Bienvenido Rubio na kanilang tutugunan ang pagpapatupad ng regulasyon at legal na pagkakalakal ng mga imported goods upang hindi masalisihan ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Department of Health o DOH na kinatawan ni Officer in Charge Undersecretary at Chief of Staff Dr. Gloria Balboa at Health Promotion Bureau Director Rodley Carza ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Bangladesh nitong kamakailan lang. Ang delegasyon ng Bangladesh mula sa Ministry of Health and Family Welfare, Rural Development at Cooperatives ay bumisita sa opisina ng DOH upang alamin ang mga gawin ng bansa sa pagpapatupad ng ating National Tobacco Control Program. Ang nasabing kaganapan ay nagresulta sa mga talakayan at pagpapalitan ng mga pananaw sa pagitan ng Pilipinas at Bangladesh sa mga patakaran sa kalusugan, sa mga sistema at regulasyon. Patuloy na nagbigay ang Department of Migrant Workers o DMW ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 50,000 piso sa bawat OFW na bumalik mula Israel. Kasama na rin ang reintegration assistance at job facilitation services para sa iba pang mga oportunidad sa trabaho. Bukod sa tulong pinansyal mula sa DMW, nakatanggap din ang bawat OFW returnee ng 50,000 pisong financial assistance mula sa OWA, 20,000 pisong livelihood assistance mula sa DSWD at 5,000 piso mula sa TESDA. Nagbigay din ng tulong medikal ang DOH sa lahat ng OFW returnees pagdating sa NAIA Terminal 3 nitong kamakailan. Samantala, mula noong ika-7 ng Nobyembre, nasa may kabuuang 184 na OFW na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng gobyerno. Nagsagawa na ang Philippine Coast Guard o PCG ng pagresponde bilang tugon sa isang chemical spill na namataan sa Barangay San Miguel sa Bawan, Batangas. Matatandaan nitong kamakailan ay ininspeksyon ng PCG ang apektadong baybayin at natuklasan na nagmula ang chemical spill sa isang pasilidad na nag-iimbak at namamahagi ng mga produktong kemikal sa ilalim ng isang tank lease agreement. Nangolekta na rin ng mga sample ng tubig mula sa 3 monitoring station ng PCG at ang Provincial Government Environmental and Natural Resources Office noong ika-5 ng Nobyembre. Samantala, nauna nang inilikas ang mga pamilyang natira sa coastal area ng Barangay San Miguel dahil sa chemical spill. Susunod sa News Force. DENR nagpaalala sa publiko na sumunod sa Extended Producer's Responsibility Law. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Babaeng angkas ng motorsiklo nahulog sa flyover matapos bumangga sa isang dump truck. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Nagpaalala ang DENR na sumunod ang publiko sa Extended Producer Responsibility o EPR law sa isang international conference nitong kamakailan lang. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tampok sa isang international conference na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang hangarin nito sa pagtransisyon ng bansa tungo sa circular economy. Kasama sa advokasiyang ito ang ibang eksperto sa iba't ibang bansa na siyang nagbahagi ng kani-kanilang pamamaraan sa pagpapairal ng circular economy. Ang konsepto ng circular economy ay itinatama ang prinsipyo ng mga consumer at producer na make, take, dispose, kung saan imbes na maging patapon ang mga materyales ay hahanapan ito ng paraan na magamit muli. With the circular economy, ang gusto natin, pag hindi natin tatapon sa dulo, gagamitin na naman natin. There are already initiatives on circular economy. The Solid Waste Management Act supports that. The EPR recently issued. Kaya naman nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng sangay ng ahensya nito na Ecosystem Research and Development Bureau na makiisa ang mga pampubliko at pampribadong sektor sa pagsunod sa Extended Producer's Responsibility o EPR law. Ayon sa EPR law, ang mga businesses at industries ay legal na inoobliga na bawasan ang kanilang waste disposal. Paglilinaw ng Solid Waste Management and Local Government Unit Concerns, ang pamilyar na reuse, reduce, recycle o 3Rs ay nakatuon lamang sa mga consumer. Ngunit ang EPR law at prinsipyo ng circular economy ay isinasama na rin ang mga producer. Ngayon, itong circular economy, tinitingnan niya yung mga producers also. As major players in the economy, kailangan they should do things to reduce yung production ng waste bago pa makarating sa consumer. Ayon naman sa Philippine Business for Environmental Stewardship, isa sa mga suliraning kinaharap ng mga pribadong sektor ay ang pinansyal dahil tumataas ang cost of operation para makasunod sa nasabing batas. The private sector side is more on asking help from the government, lalo na incentives. Ngunit huwag umano umasa lamang sa incentives na manggagaling sa gobyerno. We should not only look at incentives, but the businesses themselves, tanggapin na nila, mag-paradigm shift na tayo, na you should include into the cost of the business the protection and conservation of the environment. Samantala para naman sa barangay level, nararapat na gumawa sila ng kani-kanilang programa na pasok sa EPR law dahil magkakaiba ang mga kondisyon at kalagayan ng mga barangay. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isang banyaga ang hinarang ng Bureau of Immigration o BI sa pagpasok sa bansa matapos nitong gamitin ang e-travel system ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 habang ito'y nagpakita ng hindi paggalang at naglagay pa ng pekeng impormasyon. Ang nasabing banyaga ay Amerikanong galing sa Bangkok, Thailand na nagngangalang Anthony Joseph Lawrence, edad 30 taon gulang, kung saan binastos niya ang immigration officer matapos siyang inspeksyonin dahil naglagay siya ng maling impormasyon gaya ng gawa-gawang address sa Pilipinas, hindi paglalagay ng kanyang buong pangalan at pagsasabi ng mga hindi kaaya-ayang salita sa talang kanyang kailangan sagutan. Ang e-travel system ay alternatibong paraan upang palitan ang paper-based arrival at departure cards nang mapabilis ang proseso sa immigration and international ports. Pinahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco na hindi nila papalampasin ang ganitong asal ng mga banyaga sa ating bansa. Sa kasalukuyan, bumalik na sa bansang Estados Unidos si Lawrence at nakatala na sa blacklist ng mga taong hindi maaaring makapasok sa bansa. Sa ibang balita, isang babaeng nakaangkas sa motorsiklo ang malubhang nasugatan matapos mahulog sa isang flyover sa Quezon City. Narito ang ulat na hatid ni Princess Castro. Tumila po ng isang babaeng angkas ng motorsiklo sa may flyover bridge malapit sa command post ng Barangay Piniahan, Quezon City matapos sumalpok sa isang dump truck madaling araw kahapon ika-8 ng Nobyembre. Pasado alas 12 ng umaga nang may isang ride-hailing app rider
ang nakakita at nag-report sa tanggapan ng Quezon City Task Force kung saan nagpatawag din sila ng ambulansya. Ilang mga istasyon din ng kapulisan ang rumesponde sa insidente kung saan di umano ay binangga ng dump truck ang motorsiklo. Ayon sa isinagawang investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na magka-live-in partner ang dalawa na kapwa residente ng Caloocan. Bunsod ng insidente, kapwa sugatan na ang dalawang biktima kung saan bukod sa natamong bali ng babae, sa may brasong bahagi nito ay labas rin ang buto niya habang ang lalaki naman ay nagtamo ng malalim na sugat sa paa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa nangyari kung saan masusing inuusig ang driver ng dump truck sa Sector 6 para sa investigasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ilabas na ng Philippine Football Federation ang 26-man lineup ng pambato ng Pilipinas para sa 2026 FIFA World Cup Qualification Tournament. Pinangungunahan ni Neil Etheridge, Kevin Ray Mendoza, Patrick Dato at ang natitirang 23 miyembro ng ASCAL ang Philippine team na haharap sa koponan ng Vietnam sa ika-16 ng Nobyembre at Indonesia naman sa ika-21 ng Nobyembre. Ang Pilipinas ang magsisilbing host country ng tournament na gaganapin sa Rizal Memorial Stadium alas 7 ng gabi. Ang qualifying tournament na ito ang magsisilbing tulay para makwalipika sa 2026 FIFA World Cup kasama ng 3 bansang pasok na, ang Canada, Mexico at United States. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. 2 dayuhang pugante arestado sa Intramuros dahil sa kasong panggagancho. BOC pinigilan ang pagpapasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. PCG rumesponde sa naganap na chemical spill sa Batangas. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Lineup para sa second round ng FIFA Quali Tournament inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.